Lumagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU ngayong Lunes, 13 ng Mayo, ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth at Philippine Information Agency para sa layuning palawigin ang kaalaman ng mga benepisyaryo ng ahensya patungkol sa konsultasyong sulit at tama o konsulta program. Sa ilalim ng kasunduan, ang dalawang ahensya ay magtutulungan upang ipalaganap ang impormasyon hinggil sa benepisyong ito ng PhilHealth sa mga Pilipino. Bukod dito ay layunin din ng kasunduan na hikayatin ang mga Pilipino na magparehistro sa konsulta program upang marami ang makinabang sa serbisyong ito. Ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa direktiba ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Universal Healthcare Act of 2019. Ang Republic Act No. 11223 ay layong bigyan ng agarang tulong at akses ang bawat Pilipino sa pangkalusugang serbisyo na hindi kinakailangang magdulot ng kahirapan sa aspetong pinansyal. Upang magamit ang serbisyo ng konsulta, kinakailangan na ikaw ay miyembro ng PhilHealth dahil kakailanganin ng iyong identification number para sa pagpaparehistro rito. Upang makapagparehistro, mangyaring magtungo sa opisyal na website ng PhilHealth na nakatala sa inyong screen o di kaya naman ay maaaring magpatulong sa mga local government unit, mga pinakamalapit na konsulta provider o PhilHealth offices sa inyong lugar. Sa ilalim ng direct contributors, narito ang formal economy, informal economy at lifetime members. Habang sa indirect contributors naman, kabilang dito ang indigent members, sponsored members at senior citizens. Samantala sa naganap na talakayan, ipinaliwanag din ng ahensya na maaaring mapakinabangan ang serbisyo ng konsulta kahit ikaw ay walang sakit. Ilan sa major benefits nito ay ang services na nakatala sa inyong screen, lab tests at doctors prescribed medicines. Libre ang assessment, laboratories at gamot para sa asthma, diabetes at hypertension dahil ang mga sakit na ito ang kanilang prioridad upang maagapan ang paglala nito na maaaring mauwi sa ospitalisasyon. Ang mga gamot na kabilang dito ay ang antimicrobials, fluid and electrolytes, anti-asthma, antipyretics, anti-dyslipidemia, anti-diabetic, anti-hypertensiveness, anti-thrombotics at antihistamine. Sa buwan ng Hunyo, inaasahan na madadagdagan ang mga gamot na ito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.